Welcome, Cranks! I'd like to share you our new bike, yung KTM SMCR 390. Let's go! It's a lovely day today. Check natin kung bakit ganito. Yeah, cannot lang heat. Kuya Mark, sakto lang. Actually, naubusan ng gas. What's up, Cranks? So after mabenta natin yung 450 NK, which ako personally still love that bike. Nakuha na rin natin finally itong SMCR 390. Matagal-tagal natin to inabangan. Since nung release niya ata 9 months ago, nung nakita natin yung trailer na yun. And if you're curious, yung in-depth review, si ating kaibigan na si Jao, is na-review naman niya to. Very, very detailed, very clear. And itutuloy ko lang yung kanyang mga sabi, in a way. Naikot-ikot ko na siya, siguro mga 5 days. And I have to agree on some things na sinabi ng kaibigan nating si Jao Moto. Especially this one. Umpisahan natin siguro dito sa seat. It's a bit hard, I agree. Pero kasi I think dun sa enduro level, you spend most of the time standing up eh. So, di ba? So, kumbaga sa comfy na seat, para lang ma-relieve ka ng konti, siguro kung maglo-long ride na tayo. Maglo-long ride na tayo. To relieve siguro, syempre, di ba, yung ganitong mga matitigas na upuan. Pwedeng tumayo ka konti, just to relieve yung pressure. Pero honestly, kung sanay ka sa riding position ng enduro or yung mga motocross, dirt bike, kasi same configuration siya, kaya natin binili to. Kasi we've been like a fan of dirt bikes. And pwede natin siya dalhin anywhere sa street, ganyan. Upgrades, wala pa tayong upgrades. Problema nito is kunyari yung mga accessories, obviously. Since bago pa siya, naghahanap ako sa KTM ng mga accessory website. Kung like, ang uunahin natin obviously is yung tail tidy and exhaust. One thing na napansin ko, yung kung saan yung parang foot peg ng angkasan or ng OBR is pag nilagay ko yung side stand, bumababa siya. So nakaka-annoy lang kasi minsan, syempre dito lang yung foot peg natin. Tapos parang tumatama dito sa pinaka-calf natin. Binibigay sila para kunyari siguro supermoto mode ka. And then yan. Bakit SMCR? The original plan kasi, way back before 2 years ago, is yung WR155. Yun ang ating parang ina-eye noon. Pero for 182,000 ata siya noong time na yun. Parang hindi siya sulit for me. Tapos, imo-motored ko siya. So, another 20 to 25,000 yun. Excluded pa kunwari gusto mo pa mag-upgrade. Ito, cranks, naka-power 6 na. So, ramdam mo talaga yung performance, di ba? So, most probably, mag-end up ka 220,000. Kaya natin nabili yung yung 450 NK kasi konting dagdag na lang. Instead of yung original plan ko of yung WR155 converting to a motard. Yeah, bumili tayo ng NK para masanay rin tayo dun sa mga over 48 horsepower. Kumbaga yung torque nun. Cranks, a few tips. Kung balak nyo mag-supermoto, kung paano yung mga riding position, pwede nyo rin gamitin yan kung meron kayo mga CRF, diba? And kung medyo intermediate advanced rider ka na, I think alam mo na to, skip mo na lang, dun tayo sa test ride. May test ride tayo konti. First up, ang kailangan nyo, for example, yan na, may budget ka na, parang curious ka na. Pinaka-importante, kailangan ipit yung gas tank. Just like any other big bike. Pero the way you do it is ito, balls on your feet, dun sa foot peg. And ididikit nyo siya talaga. Para kang nakaganyan. Para mafo-force ka na maipit yung gas tank. Tapos nagigets ko ngayon kung bakit ang hirap niya i-neutral. Kasi pag naka-attack position ka, from kunyari, first gear, tapos iangat mo siya sa second gear, at least hindi ka mapupunta sa neutral and ma-off balance ka habang naka-attack position ka. I think it's more of yung dirt bike, dirt bike na breed nila. Actually, Cranks, this is my first KTM ownership ever. So, kung may mga red flags akong i-look out, just put it in the comment section. I have to agree kay Jao na medyo may delay siya or parang hindi siya delay parang meron siyang slight parang friction zone sa acceleration.
So pag na-hit mo na yung friction zone na yun, you start to accelerate. My theory, on any mode, street, sport, or yung supermoto mode, wheelie assistance siguro, na at least hindi ka over-rev, ay yung over-accelerate tapos babaliktad ka. So at least dito, parang beginner talaga na pwede mo siyang i-wheelie-wheelie, di ba? Another thing na gusto ko dito is yung level plane, yung foot peg dito sa rear brake. So kunyari naka-wheelie ka na, madali siyang ipindutin. So if you see yung mga, pag kunyari mga supermoto, tapos iba parang mga Alpine Star sila, na mahirap kasi yung flexion nun, kumbaga sa ankle, pwede nilang pindut-pindutin for rear brake para bumaba. Mamaya cranks, ikot tayo tapos para makita nyo yung iba't ibang riding modes. And share ko, sama kayo sa first experience natin umikot with this SMCR. What's up, cranks? So, ikot tayo ng konti siguro gamit itong SMCR natin. Wala pa siyang pangalan pala, by the way. So, kung may mga ideas kayo dito sa pangalanan natin tong ating SMCR, message nyo sa comment section, cranks. Para sa akin, yung TFT display, saktong-sakto lang. Gustong-gusto ko yung ganyang TFT display. Tapos, yung USB port, kaya nilagay ko yung dito yung phone na nakaganito, is para yung charger, diretso lang dito. Diba? Sound check tayo, cranks. Diba? Di na siya masama. Para sa akin. Kanina umalis ako siguro mga 5:30 ng umaga. At least hindi na nakakaya sa mga kapitbahay. Diba? Kung titignan nyo, walang fuel gauge yan. Exit natin. Walang fuel gauge. So, kung kukuha kayo ng supermoto parang ako, make sure na i-plan nyo yung kanyang mga destination or kung saan kayo magpapagas. 9 liters pala to. So, kaya kailangan medyo may konting planning kung magla-long ride. Or sasama ka sa mga group ride. So, naka-sport mode tayo ngayon. And, naka-off lahat. Tapos naka-supermoto mode tayo. And try natin. Ikot tayo dito. Configure sport. Traction control off. Yan. Mamaya try natin sa app yung directional para at least makita nyo. Meron siya parang mga arrows. Hindi pa natin natatry siya actually. Hanap tayo ng location tapos ikot tayo. Ang kagandahan sa supermoto, in terms of kunyari magko-cornering ka, pwede kang mag-knee down or pwede kang yung foot leg out. Kung magle-leg out ka, babalik ta rin mo lang naman yung upo mo, kumbaga yung butt cheek mo. Di ba pag sa knee, pag magdi-knee drag ka, pag ganyan, di ba? Tapos yung right butt cheek mo, nandun. Pag sa knee drag naman, ay pag sa leg down, yung left naman, para nakaganyan ka. It's a lovely day today, para mag-ikot-ikot lang. Itong supermoto mode, mas masarap sa akin actually. Yung parang walang traction control, ganyan lahat. Hindi naman siya dumudulas actually nung napansin ko, especially kahapon na ganun sila kuya, off-road. Medyo conscious effort ka lang, syempre sa pag-pull ng clutch, baka biglang mag-wheelie ka na. Habol tayo. Kumbaga para sa akin, this is the 40 to 48 horsepower. Probably the right amount of parang power that is needed. One thing pala, cranks. Ayun na. Yan lang ang pinaka-fuel gauge natin. Parang naglumabas yung error eh. Ay, hindi naman siya error, pero may lumabas kanina na. Check natin na. Yan. O, pag-gas na tayo. Kasi 9 liters lang yung pinaka gas tank nito. So, yun lang talaga. Sakto naman tayo ng gas. Dumatay siya eh. Pag-gas na tayo. Kuya Mark, sakto lang. Actually, naubusan ng gas eh. As in dyan, oh. Ayan. Okay. Ito, cranks. Try natin ito alabang sa Pote Road.
Kahit yan lang. Diba? Pero parang ayaw eh. Loading route lang tayo ng loading route. Cannot plan route. Damn! Okay, Cranks. Dito na tayo magtatapos. Thank you for joining me in this video para ma-share ko rin kung ano yung experiences natin so far dito sa SMCR. Welcome to Season 2! Ay, 4 pala yan. Season 2 sa ating channel. And make sure to subscribe or like this page, this video pala. And meron din tayong Facebook and Instagram, doon tayo mag-updates. And sa future, pwede tayong mag-long ride with some of our friends here sa channel. Especially a big shoutout to Mark Nomad, Moto Juicy, Calvo Chronicles, J-Rides. Sino pa ba? Dahil marami kayo. Nandito na yung SMCR. Malapit na tayo magkita-kita. Magtambike tayo and coffee. And yeah. Bye!